Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ba't yun naman po happy birthday February? Akong late postman po ito. Mamaya po kasi mag-enjoy po. May mga bisita. Ang gusto ko pong birthday gift ko po ngayon, treasure hunter po tayo ngayon sa mga second hand shop. Dito po ngayon sa City Center. Naway safe po ang lahat. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-comment po sa mga nakukuha ko pong mga alas. Minsan kala ko ganito, silver pala. Yung tig-1 euro po na nabili po natin isang araw. Magkaalap din po kasi ng iba yung 14 karat gold. Gold plated po siya pero 925 po yung yung sterling mark. So may value pa rin po siya. Di ba? Sa 1 euro. Naman po ninyo po. Ang ganda po ng panahon niya, hindi po masyadong malamig. Ang ganda po Ganda po dito sa City Center. Malinis kahit anong season. Winter, spring, summer of fall. Dalawang second hand shop po pupunta na. Dito po tayo sa isa. Pero sa loob, okay lang po kung mga video. Wag lang po yung mga mamimili. Ayan po mga kabayan, yung mga jewelry dito. Kaya ang iba hindi ko ma-check kasi nakabalo. Hindi ko ma-check yung mark. Kaya tsaga-tsaga, pero bawal pong buksan. Siyempre may CCTV po dito. Saka respeto din po dun sa mga nagtitinda. Kaya na po i-check. So mag-iisip na lang kung bibili nyo o hindi pag nakabalo. Kasi mura po 1 euro, 2 euro. Ito po isa na po may ganito, ibig sabihin may value. 4 euro po may mga stone siya, tapos may crystal beads. Siguro kaya siya, hindi ko po alam. I-check ko po muna. Sige, isa-isayin po natin. Meron bang ito ikaw, hindi ko makita kung may mark siya. Tingnan po natin. Ito po makita pero ito 4 euro pag-isipan ko. Tapos ito 2 euro. Ito po sa inyo ba, kasi ba may comment na nakakaalam. Kasi ito ping, wala naman siyang mark. Zoom po itong phone ko. Wala. Kapag nakikita dito kaya wala rin. Ito ba po kaya sa birthday ko sabi ko ito yung gagawin ko kasi mag-enjoy po ako. Mamaya pa naman po yung plastikan. Wala siyang mark. Kaya talaga nagtsatsaga po kasi po naka-jackpot pa ibang klase. Ito. So kahit ganito gugulat kayo. May mark. Ito wala, kabila natin. Nasa po kasi yun sa mga lock wala. So tingnan na natin lahat ito tingnan natin isa-isa kasi baka lang sa beads pag walang mark hindi ko bibili kahit 4 euro. May ganito kasi 40 euro online. Pero may silver po yung na lock. Baka nasira ito. Silver po. Ito kasi goma hindi ko bibili. Ito naman 2 euro 50 cents. May mga ganito po na parang mumura pero may
mark. So wala. Yun sa lock. Dito. Ayan natin. Wala. Isa na dito eh. Wala. Yan, may nakita pa ako nakasabit. Tingnan po natin. Wala. Minsan kasi nandito sa ano. Minsan nandito yung mark sa gilid. Sobrang liit. Wala eh. Wala. Tingnan natin sa lock. Sana meron ano. Kasi hindi nila hirap din pong hawakan ng ganito kasi napakaliit po nitong lock. Ay wala, hindi siya mark. Ang dali, parang mark nga. Ang dali. Close up nga natin mabuti. Gas-gas lang. Gas-gas, hindi siya mark. Diba nag-enjoy po ito €4 and 50 cents. Hindi natin ma-check kung may nakasupot. Ayun, mark ba yun? Ay hindi, butas pala. Pag ganito mabusisi, mahirap pong ano hanapin. Hindi natin mabaliktad eh. Subukan natin sa likod. Wala. Wala po. Wala. Gas-gas lang. Ito, €6. Tingnan natin. May ganto. Pag may ganto eh, tingnan po natin. Sa lock. Yung lock, goma. May mark siya brand name. Swedish. Brand sa gilid. Wala branding lang. Baka kilala po rito itong branding. Wala. Alin tatay ko? Ayan, balik na po tayo sa ukay-ukay. Maganda na po pakiramdam ng artista. Labas na mga masamang espiritu. Very proud po ako i-present ang nag-iisang mall po dito po sa lugar po na. Okay naman po. Malinis naman, walang istorbo. Grabe po ano, nasa mall ako pero napakatahimik. Ganyan po sila, hindi po sila vulgar, hindi po sila masyadong papansin, feeling entitled na pag dadalaw po sa mga tindahan para silang may-ari, lalo na pagkakain at konti yung serving ng fries. Ngayon po, hindi po masyadong malamig, siguro minus 10 or 12. Kasi yung tenga ko, hindi ko na mararamdaman masyadong yung lamig o wala nang pakiramdam. Pag ang tenga ko po yung parang manhid na yung halos wala nang pakiramdam. Yung mga minus 20, ngayon po nararamdaman ko po yung tenga ko. Alam niyo po minsan, ako yung naka-jacket po kayo sa mga ganito. Napakaswerte po ninyo. Ito hindi ko ma-check €4 eh. May ano ganito. Baka hindi niya alam. Magkano ba? Minsan mga ganito. May silver. Ay, paso lang to. Itong hirap i-check. Yung dali. Yung buwan ano ko. Ano pangalan nito? Hand gloves ko. Ito gusto ko i-check. Kaya hindi ko ma-check eh. Ganda pa naman. Ito pala. Check po natin. Parang may nag-check na. Meron din
Dahil ito, Mark. Kasi ang laki nito. Kundi jackpot na jackpot ako dito. Hindi mahirap na ito. Wala siyang Mark. Ito sa lock. Ito nasa lock eh. Hirap yung lakad naman kasi talagang hindi na pagkakalagay dito. Parang ayaw pa check. Sa lock. Wala. Na-excited din po kayo. Na-excited din po ako. Ako po na-excited pag may nakakita akong mga ganito. Wala. So wala siyang mark. Mostly dito po talaga nalalagay yung mga sterling mark. Wala. Hindi po mark yan. Gas. Ako makikita eh. Ikot na natin ng maraming beses. Tingnan yan po ito. Ito mahal din po sa shop po ito. So may ibig sabihin Finland watch. Tapos isa pa. Ito. Ano lang po yan. 3 euro. 180 pesos. Diba? Check ko nga kung ano magkano sa online. So sa online po 50 euro po ito. 38 at 50 euro. Parang ano lang siya. Collector's item. 15 lang. So hindi naman po ito bibigyan. Medyo mabigat siya. Stainless steel. Ano ito po mga silver. O kaya may gintuman, di ba? 3 euro. Ito po na po. Ang dami. Kung isa-isahin ko po ito. Bagong display po ito. Parang matanda may ari. O parang namana. Nang po. May mga jewelry. May mga accessories. Hindi naman siya mukhang mamahalin. Parang mga parang accessories lang. Wala pong masyadong nagbebenta ngayon ng mga old. Kasi sa mga old po talaga makakakuha kayo ng silver. Ito ano po ito? Stainless steel. Yan po mga kabayan. Galing na po ako dun sa una pong pinuntahan po natin. May nabili po ako. Dapat na naman po tayo. Hindi naman po ganun kalaki yung profit ko, yung tubo. Pero okay po. Maganda po. Punta po tayo sa isang second hand shop. Maniningin din po tayo doon kasi may mga bagong dating daw po. May mga nagtitip po sa akin. Ganyan po kasi friendly po. Kailangan friend lagi. Kailangan gamitin po natin yung bangis natin. Gift po ito, gift. Ayan po. Nag-snack po muna ako. Siyempre. Kailangan ito. Ayan. Higaan po yan. Parang ano po ito yung more than a precious stone. Ayan pa diba? Ayan po yung second hand shop. Yung brown na building. O diba? Laki. O tiba-tiba tayo. Sana may makita po tayo kahit 10 kilos. Nagka 10 grams lang na silver, diba? Ayan po mga kabayan. Dito na po ako sa may mga branded. Kaya lang medyo hindi ko alam eh. Busy pa po yung mga nagtitinda yan. Diba pa lang ano po yan. Pero may tatanong ko po yan. Ito. Pero po alam baka may mark to. Kaleva la. Ano po yan? Finish para mahal. Tapos yun. May check po natin yan. Pag hindi po busy yung nagtitinda. Yan pa example. Sa online o sa normal shop 89 euro po yung presyo. Pero dito 29 euro po. Silver po yan. Eto. Ang daming nakasabit-sabit. Ay, dali. Meron ako nakita eh. Check natin. Zoom natin. Yan, check po natin kung may mark. Wala. Marka ng libagay yun. Yan po minsan eh.
Hindi po siya sa ganito. Yun. Wala. Kaya hirap naman ito. Ano ba yung mark ba yun? Dali. Mark o gas-gas. Gas-gas lang. Dali parang mark nga. Puro gas-gas nga. Kasi maganda. Yung kuko ko gas-gas na. Nahiwa po yan. Ewan ng kutsilo kaya nagkaganyan. Yang golden ang kulay. Wala po, wala. Wala po. Ito meron din dito. Tingnan natin. Ito puso. Mabigat. Hindi siya silver. Ramdam ko na agad. Wala. Wala. Madami siya. Mahilig sa lakas yung nag-ano nito. Nagtitinda nito. Ito. Sa mga baso din po, sa mga picture frame, sa ganito. Ito, brand name lang siya. Hindi siya tatak. Ayan o, from Norway. Wala siyang ano, tatak. Marami po nakakajapat sa mga silverware. Kaya ito, puro stainless eh. Kasi itong isa parang kakaiba. Ano to? Ito stainless lang. Ito check ko. Stainless steel 1 euro. Hindi siya silver. Sandali lang po mga kabayan. May nakita po akong ano. Takore. Meron po siyang mark sa ilalim. Ang dami. Ayan o. Ayun, titignan ko po yung mark po na yun. Ano po ito? Very old na. Ang electric. Tignan po natin. Check ko. So ito po, 1940s, 1950s antique stainless steel. Ano po siya? 220 volts. Ito medyo madayo po, kaya lang parang hindi naman nakatotoo. Parang mahilig lang mag-collect ng ano. Yung jewelry. Yung parang sa mga gift shop lang. Pero check natin, maaaring makatalisod tayo, di ba? Hindi natin masasabi. €2.50.
Wala. Mga ano lang to. May nakita po akong tray nasa ibabaw ng mga mamahaling Melaware. Tingnan po natin. Ay, baka mabigat. Parang stainless steel lang. Walang ano. Tama, stainless steel, walang mark. May gas-gas pa. Ayan. Ayan po. May nakita po tayo, hikaw. With pearl. Silver po. 5 euro. Kunin ko po ito. Hindi na po masama yan sa 5 euro. O, diba? Jackpot. Ang pangalan po nitong nabili kong 5 euro silver po ito. Ano? Hematite. Hopia ibig sabihin silver. Hematite. Hindi ko pa po alam. Hematite. Hindi ko po alam eh. Baka ano po yun yung ito po yung uri ng bato na nilagay. Diba? Ayan. May nakita po akong isang set. Ito po ang brand name po nito. Finish brand. Alpaca po ang ano. Ibig sabihin, sila yung producer ng mostly silver. May kasama pong dalawa. Isang set po yata ito. Alpaca po. Pero itong kutsara, iba ang brand. Ito alpaca. Ano ko pa 7 euro lang. O diba? Vintage pa. May silver nga ito eh. Wala akong makita sa internet kasi very old na eh. Diba? Meron po akong nakita. 1 euro po. Papacheck ko po kasi chinik ko ito sa internet. Ito lang pendant. Nasa ewan ko po $800 or $900. Halos pareho ko. Pero ito kasi sigurado. Presyo po bukas. Tapos pakita po sa inyo yung nabili kong 1 euro. Magkano po nung isang araw. Sobrang saya ko po. Ayan po mga kabayan. Ito. Mahal po ito sa ano. Ay, naku. Dali. Ito po mga kabayan. Ito po kasi rare po ito. Karamihan po dito silver. Ayan o. Nakajapa po tayo sandali. Ayan. Kaya Keskus sabihin silver po ito. Yung oil pabasa. Kukunin ko po ito kahit po 30 euro. Kasi pag may ganyan, dali lang po. May value po yan. Ito, magre-risk po ako dito kasi nakita ko po sa internet po ito. Isang piraso. So may nagbebenta po dito. 30 euro. Pero okay na po ito kasi mabigat siya. Ilang grams po ito. Lalo na po itong rose design. Ito. Po. Dali. Kasi may hapa ang alasan. Ayan po. May mark. Mark po yan. Tapos yung isa yung tinidor. Isang set po ito eh. Alpaca po kasi sila po talagang maker ng mga silver. Kaya 100% po silver po ito. Diba? Check pa po natin yung iba. Kasi vintage na po ito eh. Dito po kapag matatapos na yung red kasi ako na iba pa yung 50% na lang po. May ano po, yung punch bowl. Naalala niyo po, yung 80s ganun. Mura na lang yan. 2 euro and 50 cents, 5 euro po eh. Ayan po. So 2 euro and 50 cents sa line. Ayan po mga kabayan. Sinort ko lang po itong mga napamili ko po. Ito po muna tayo. Update po kasi pinapraise ko po. Asa pa yung sing-sing? Dali ah. Ito. May po muna itong sing-sing. Masusurprise po kayo.
Eto, natandaan niyo, bili po natin dito 1 euro. Yung tinanggal ko nga po, di ba, yung price tag, naka-sticker po dyan. May nag-comment nga po na, ano po yan, kuya, 14K, pero hindi sure. Baka 14K plated, pero kung 14K yan at swerte mo, kasi sa itsura pa lang. So, pina-price ko po kanina. Bili po natin dito 1 euro. Tapos, pina-price ko po, gold plated, pero yung nasa lupo, 925 silver. Di ko, 1 euro bili po natin. So, ito po 11.1 grams times 150. Basta, ang convert ko na po sa euro, kasi ganito po 11.5 times 150 pesos. Sa 150 na lang po. Tapos, dinivide ko po sa 68 kasi 1 euro 68 pesos. So, pumapatak po ito ng 24 euro. Hello. 24 euro pumapatak in grams, pero dahil ito finish may gawa plated, mas mataas pa po din yung presyo. Fortune, ibang klase po dito sa Finland, ano? Yung kahit na 2 oras, 1 oras lang po ako sa second hand shop, tatsagaan talaga. Ayan, tabi po muna natin. May binabasa po kayo dun. Ako, ito totoong naloko ko. Hindi, 3 euro lang po ang bili ko po dito. Hindi po totoo po ito. Costume ring lang po. Pero ganda po, ano. Sabi po niya, maganda yung design, pero hindi yan totoo. Okay. Hindi po ako disappointed kasi, di ba? Yung tigo 1 euro, 2 euro, imagine po niya 24 euro. Tapos may i-close up po ko sa inyo. Pakikita ko po muna ito. Buti, 5 euro po Pag ganito po kasi lalagyan ng box, alam ko po, something na napakaliit nito 2 something grams lang po ito. Something na precious. 5 euro po, ayan Ayan. I-zoom po natin. Sandali. Buksan ko na kasi baka may mag-comment baka hindi ba mo naman yung hawak mo, ito po. Tapos zoom natin. Pakikita ko po muna. Ano naman itong voice na ito? Ayoko po sa masigla yung pares Nagaling muna natin. Balik ko na lang. Kasi kung ibebenta ko po ito, pag tinanong ko saan ako binili, baka tanongin po Binili yung safe, mayroong barcode. Ayan. Na-check ko na po kanina. May mark. Pakikita ko po sa inyo. Close up ko muna ng bagya. Ayan po Ayan po. Sorry. Ayan, close up na po natin para mas masaya. Ayan po yung mark. Ayan po yung mark. So, parang nakalagay sa gold po yun sa gold na mark. Tapos, close ka po sa may tinagal natin. Ito. Close ko po sa inyo itong ito. Ayan po, diba? Napakaganda po ng pagkakalagay. Ibang klase po, Tapos ito po, kulay itim. Sabihin mo na po, hindi ako mapakali. Ito po ay hematite. Black pearl. Parang iba po, dalawa po yung description. Hematite, black pearl po. 14K white gold. Black pearl, yun nga. Ang presyo po nito, ayan po, nasa screen po ninyo. Talagang na-research ko pong mabuti. Nag-spend po ko ng oras pa dito. So, ang presyo po nito from 139 euro to 200 euro kasi black pearl, so rare. Di ba? Hematite. Basta pakicorrect na lang po, hematite ba? Kasi may nakalagay po kasi black pearl hematite Ayun. Ayan po. Tapos white gold 14K. Sa diamond, napapansin ko, saka sa mga perlas na nalalamig ako. Sa jackpot. So, maganda po, di ba, nakapokus. Ayan. Ang ganda po, di ba, napakalinis. Di ba? Napakalit lang po niyan. Ito po, nagtatanong po ano nangyari sa kuko po na ano po yung nahiwa ko po ng kutsilyo. Dito po yan nahiwa, tapos mabubuti yan, bumalik. Naging normal. Ayan po. Kanina tataba po tayo sa description, di ba? Nakasulat lang po Hematite Hopea silver. Pero hindi po siya silver. Nagkamali po yung nagbenta. Ano po siya? 14 karat na white gold.
So, 139,200 euro po isang set. Multiply na naman po nyo sa 68 pesos ang 100 euro. Pagin natin 65, 1 euro 65. So, sa 100 euros, 6,500. 6,500. Nakakatuwa ko sa sobrang tuwa po. 6,500 times 2. Ano na ba? 13,000. Tama ba? Dali nga, dali dito. Pasensya na po. Nangatog ako. Ewan ko, igado po pala pa kanano pag nakajackpot ng gantong mga rare na mga bato. 6,500, 6 times 6, 12. Tama, 13,000 po. 13,000 pesos sa lit po nito. Pero, mababang presyo na po yun. Dahil rare po ito, pwede pang maging 20,000 to 30,000 pesos. Diba? Yan. Naku po, tayo nyo pong makikita po ngayon. Ayan, sa una nga po pala doon na second hand na pinuntahan po natin, ito lang po yung nabili ko. Ano po, mayroon pong, tingnan natin ilang grams, sa sandali lang po Mayroon po akong binili na timbangan diba? Tagal naman, bumalik sa zero, ayun. Natin ilang grams. 2.59 grams. Pero design po to heart shape sa silver. Bili ko po dito 12 euro. Pero kung bibiling po to sa shop, sa ordinary shop, ano po ito? Hindi ko alam. Huwag niyo po i-convert po dun sa pricing peso sa design po kasi. Medyo mahal po ito. 12 euro nasa ano po presyo kulang 100 euro. Ito po. Diba? 2.6. Jackpot na naman. Ayoko na po magkano total. Basta sasabihin ko po sa inyo mamaya kung magkano po yung nagastos ko. Doon sa una po, di ba? Jackpot na po tayo dito sa Black Pearl o Hematite. Grabe. 14 karat po. Imagine. Eto, bili ko po 2 euro. So, wala po akong makitang mark pero hindi ko po alam, baka pagod na ako. Pa-price ko po bukas. Kasi meron pong tontuwa po yung sa nag-price. Meron po kayong babalik sa kanya alahas na may na-discover po ako. Hindi ko na po pakikita sa vlog. Sa akin na lang po yun. So, pa-price ko na lang po. Pasensya na po may na-jackpot po kasi ako na sobra kong saya. Ayan. Price ko po yung bukas. Yung kanina po, di ba, sabi ko, i-release ko. 30 euro po. Ito po isang set. Dito po muna tayo mag-umpisa. Isang piraso. Hindi ko na po pa-compute. Silver po lahat to. Nakakita ko na po lahat. Lahat po yung silver. Ito po isang piraso lang. Ayan. Nandiyan po sa screen po ninyo. Ang presyo po nito ay, sandali. Lahat po pala ito 813 ang sterling mark, 813 silver. Ito po, isang piraso, isang piraso lang po na to rare to find, silver 813. Ano po ito, nandiyan sa screen po ninyo. Isang piraso is 239 euro. O, diba? Kumasas tayo ng 30 euro. Kasi, na-sense ko na po talaga Sabi ko, bakit sa second hand shop magbibenta ng gantong napakamahal, ilang piraso lang ng mga ganto, tapos 30 euro. So something, talagang nag-risk ako. So ito i-compute po natin. Basta itong piraso po na to 239 euro. Yan po isang piraso lang po na yan. Ngayon timbangin po natin. Kaya po magtimbang sa 150 pesos sa isang gram. Pinabaan ko na po yung gramo sa pag-compute ko. Yan. Ay, huwag na lang ito. Hindi pala kakasya. Dalawa timbang. Kaya isa hindi masyadong accurate kasi walang point. Ito, rounded. Isa kasi hindi round off. Ayan. Ito, timbangin po natin. So, 94 grams. Multiply po ninyo sa 150 pesos. Pero siyempre,
Ito, yung value nito iba. Dahil napaka-rare po nito. Dito po sa Europe. Dito sa Finland. Imagine po ninyo, 239 pesos. Ay, 239 euro pesos tuloy. Isang piraso. Sobrang jackpot. Ay. Meron po akong nabili yung tigo 1 euro, 2 euro. Itong set, 2 euro, mga silver. Pero hindi ko pa po na-appraise. Na-appraise o na-research. Kapag may nakita po kayong ganito, yan may patak na hindi nangitim. Tines po yan kung silver talaga. Kapag ganyan. Tested na po na silver yan. Meron nga po pala ko sa inyo pakikita kung paano nila tines ito. Ito po yung isa. Para po sila. Dali. Ito hindi po na-test. To. Ito. Itong teaspoon po na to 813 yung sterling mark po niya. Ito po yung hindi na-test ng silver. At meron po ito. Tines po. Ayan o. Namutla lang siya. Silver po siya. Di ba? Tingnan niyo po yung difference. Kanya po pag tinetest nila yung quality ng silver. Kaya 100% po ako na silver yan. Hindi naman nabibenta ng lokal kayo na 30 euro. Ilang peraso lang yun. Loko-loko nang bumili. Gusto nitong mabuo. Kaya jackpot tayo. Ito tabi ko po. Hindi pa na-praise. At heto po. Ito po yung binili natin nasa box. Ay, dali. Ayan na. Pakikita ko po yung presyo, yung pinaglagyan ng box. Pinakita po kanina yan, di ba? 7 euro. Ito po nung binubuksan ko ganun, mayroong price siya. Kung yung nakadikit po to 65 euro. Ang dami na pong price tag na nalagay. Ang kapal na. Ayan. Ang dami po. Ang dami kung isusong sorry. Dali. So talagang super sale na lang. Ayan. Ayan po, isang set. Ito, yung dalawa na to, for creamer and sugar. Tapos may small tray. Silver po yan. Tapos ito, parang hindi po ito kasama niya, parang dinagdag na lang. Ngayon, timbangin natin po yan. Kasi ito, papa-appraise ko po bukas yan. Confident po ako na maganda po presyo niyan. Tingnan natin yung etong timbangan. Yan. Tingnan natin kung ilang grams. Dali, baliktad. 252 grams. Ito, kahit bumalik, 251. Dali, baliktad po Ito po yan. 251 grams. Ito po lang yan Ito ilang grams to? I-multiply po ninyo sa 150 pesos. Tapos, i-divide po ninyo sa 68. So, ito, pumapatak po to ng 500 euro. Ang bili lang po natin ay 7 euro. So, nagpapasalamat po sa Panginoon. Imagine po dito sa Finland, yung mga second hand po nila mga ganito. Kasi marami po dito mga tao na explain ko po kasi dito kapag lilipat po sila, halimbawa natanggap sa trabaho, may mga gamit sila, halimbawa hindi nila masyadong alam, binigay ng mga kamag-anak, ng mga lolo, ng mga lola. Pag lilipat po kasi sila, sinusuporta ng gobyerno, bibigyan silang perang panlipat sa bagong place, sa trabaho. Parang sobrang excited nila yung mga gamit na wala silang time, lalo na yung mga itatravel. Wala na pong time sila pumunta sa mga ganyan na itatravel. Parang binibenta nila lang po sa second hand o pinamimigay po. Hindi po nila alam bagay. Minsan namamana po karamihan. Kasi karamihan na bibili ko mga old po. Yan po. Di ba po? Ang nagastos ko po lahat, kung tatanungin po ninyo, una 12 euro. Eto, pakita mo resibo ko. Di ba ito yung una sa unang ukay-ukay, 12 euro. Yung sa pangalawa, kasi gusto ko pong maging certain o sakto sa pinakikita ko po. 52 euro plus 12, 64. Yung napamili po na 64 euro. Ang value na po ay more than 1,000 euro. Imagine po yung profit.
Diba? Eh sino ba naman po hindi sisipagan ng ganito? Bukas, gusto ko po talaga magpahinga. Eh parang inaano ko ng pa ako na kahit isang oras lang, dalawang oras, ayan. Ay, meron pa po palang isa, ito, sorry. Ito po pala, so okay na po na, ano na to, na price na po natin. Na price na, nakita na po natin yung timbang. Sa mga mag-aalas, pakicomment lang po. Meron pong nakita. Ito, dali. Ayan, grabe. Ito, sinearch ko po sa internet. Rare din po ito. Ang bili ko lang po, asan yung ano nito? Dali nawala. Yung ano nito. Ay, nawala. Bili ko lang po dito 1 euro. Mag-iba po siya. Ito iba po. Ito rare po. Nakita ko na po sa internet. May auction. Pag auction, wag po kayong ilaglalagay sa auction kasi kahit na silver o gold ang ano po ninyo. Kapag halimbawa may nag-auction, sa auction kasi hindi po kayo maglalagay ng presyo. Maglalagay ng presyo po doon yung mga magbibid eh. Kung ang presyo po nito ay 100 euro. Tapos magbibid muna 1 euro, tapos magiging 2 euro. So hindi ko po makita talaga exact price po nito. Pero rare po ito. Itong design po na ito. Tapos ito pong kwintas, meron po yung ano, na-check ko na po yung mark. Big mark po yan. Kuya, i-close up mo. Huwag mo nilokohin. Americ po, Americ. Ayan. Tapos may letter N sa likod na malaki. Ayan po, letter N. Yung letter N. Hindi ko po ibig sabihin. Ayan po. Po yung tatak, Americ letter N. Pakicomment na lang po. Bukas pa appraise po yan. Kasi kung hindi po totoo, wala po yung mark. Hindi sila mag-i-effort na maglagay po ng mark sa maliliit na ganyan. So, pa-appraise ko po ito. So, bili ko po dyan 1 euro. So, bukas, magpapa-appraise po ako. Ipupuntahan pagkataas magpa-appraise. Kasi meron po ako na jackpot na isang alahas na ayoko na pong ipakita sa kanya dun sa nag-appraise. Hindi naman po malaking presyo. Tama lang. Parang gusto niya pong bilhin. Pag hindi niya gustong bilhin, tatago ko na lang po. Kasi maganda rin din po yung presyo. Ito, itaas natin pag-appraise bukas. Ito yung pa-appraise natin. Ito hindi ko nasasama itong hindi ko na ano. Yung mga na-check ko na lang kung sigurado ako. Ayan. Sigurado matutuwa yun. Ito, lalo dito. Tapos ito, ano po ako dito? Confident po ako dito. Ito, hindi ko alam. Sama na natin yan. Saka ito, sama ka na ito lahat. Yan. Yan po mga pa-appraise ko bukas. Bibisita po sa dalawang second hand shop bukas. Siguro isang oras spend ko siyempre. Busy rin po sa kabuhayan. Tapos ito po, wala namang value. Na-check ko na po. Saka yung lining niya sa dugtungan sa gilid, hindi malinis. Mainam din yung may zoom ng camera. Kaya nakikita po. Ayun po mga kabayan. Sobrang saya ko po. Ito po yung birthday na gusto kong gawin regalo sa sarili ko. Na marelax po ako, walang intindihin. At nakapunta na po dito yung mga bisita ko po bago po ako mag-ganto. Nakauwi na po ako kanina. Nag-ano po ako spaghetti sa kalom dyan. Saka ready ko na po yun. Yung weekend. Friday, Saturday. Hapon. Yan. Kung mga kabayan, di ba? Imagine po ninyo. 64 euro. Tapos, dito lang just mayo. Ito po ang gusto kong malaman. Ito po, sobrang excited ako kung magkano po yung value po talaga nito. From 5 euro. Tingnan po natin. Grabe. Hopia, ibig sabihin silver. And sunod na hopia, pero nasa internet po talaga, 14 karat gold po talaga. So, yan po mga kabayan. Maraming salamat na po sa inyong oras na nila sa Pinilakang Lakbay. Excuse me. Treasure hunting, jewelry hunting po tayo ngayon. Kung may kabuti hunting, ito po. Grabe. Siyempre kabuti hunting, hindi ko po pagpapalit yun. Ibig sabihin yung excitement. Ito, yung excitement po dito, grabe. Ilang linggo pa lang po tayo. Paldo-paldo na po. Totoo po pala yung mga pag nag-aalahas ka, lahat lang na tunay yung mga nakikita mo. Tapos may nag-a-appraise. Ito po walang bayad din yung pag-a-appraise. Imagine po ninyo.
Sana bukas kung sakasakali, pakita ko yung alas, sana may mabenta po kahit sa... Ito, halimbawa, ang value nito 300 euro. Nakamote, 5 euro. Kung bibili sa akin ng 200, pwede na rin. Kahit lugi tayong 100. Kasi tinan nyo naman, ang hirap ko lang naman, pasensya. Di ba? Ay, nako. Ganyan, pinagtatawanan ko pa yung hematite. Yung pala, hematite pala yun. Hopia is silver po. Pero 14 karat gold. Ay, nako. Sensya na po yun. Baka hindi ako mapagkatulog. Maraming salamat na po sa inyo. Oras na ilan sa pinilang sa buhay po ngayon. Gawa po tayo ng mga diskarte na talaga namang makatulong po sa ating pamumuhay. Hindi na po ganito. Marami po tayong pwedeng gawin. Mas maging positive po tayo sa araw-araw kasi may binibigay po sa atin ng Panginoon na hindi natin hiling o kusang dumarating. Maraming salamat po sa lahat. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ngayon po lagi ng araw. Laban lang.